Ang pinakamalaking torneo sa kaharian ay magaganap sa loob ng ilang buwan kasama ang pinakamahuhusay na Giant Knights sa buong mundo. Lahat ay nagsasanay ng husto para makuha ang titulo ng pinakadakilang Gigant Rider. Pero may isang bata na ginugol ang mga buwang iyon sa pagtulog at pagkain lang ng goblin meat habang pinapanood ang lahat na mag-ensayo. Akala ng lahat ay tinanggap na niyang matatalo siya at pampasikip lang siya sa lugar. Maging ang general ay iniisip na ginagawa niya ito para asarin siya at gusto siyang paalisin. Sa araw ng pagsusulit, inanunsyo nila na ang unang yugto ay isang free-for-all. Kaya nagkampihan ang mga knight para tanggalin ang batang hindi kailanman nagsanay dahil isa siyang kahihiyan sa kanila. Pinalibutan nila siya kaya wala siyang matakbuhan. Ngumiti siya at sumuntok ng napakalakas kaya tumilapon ang giant ng mga knight. Sinubukan ng iba ang kanilang swerte sa pagsugod ng sabay-sabay, pero handa siya at pinabagsak sila isa-isa nang hindi man lang natatamaan. Isa sa mga knight ang nanonood sa kanya at nagpa siyang sumugod. Sa sandaling tumama ang suntok sa dibdib ng giant ng antuking bata, natigilan ang lalaki dahil hindi man lang gumalaw ang giant. Ay, putek! Nang humakbang siya at gumanti ng suntok sa tiyan ng knight, tumilapon ang giant at bumagsak na talunan. Ang batang hindi kailanman nagsanay ay pinabagsak silang lahat isa-isa at naging pinakamalakas na Gigant Rider. Gulat na gulat ang lahat, hindi maintindihan kung paano lumakas ang batang ito nang hindi nagsasanay. Ang pangalan ng batang ito ay Kangayin at hindi siya palaging ganito. Ilang taon na ang nakalipas, isa lang siyang pulubi na binubugbog araw-araw ng mga bully dahil sa pagiging isang don nobody. Hanggang sa isang araw, napagod na siya at gusto nang isuko ang sariling buhay. Sa kanyang huling hininga, naalala niya ang kanyang nakaraang buhay at naisa siyang Mr. Olympia Champion. Pero gaya ng dati sa mga kwentong ganito, dumating ang track at boom, napunta siya sa mundong ito. Isang lalaki ang nagligtas sa kanya mula sa pagkalunod at inuwi siya sa bahay. Bukod pa roon, binigyan siya nito ng pagkain at trabaho para makapagsimula siya ng sariling buhay. Nagsimula na rin siyang magsanay gamit ang kaalamang nagising mula sa kanyang nakaraang buhay. Makalipas ang ilang buwan, nasa gitna siya ng mga tao. Isa lang karaniwang mamamayan tulad ng iba, pinapanood ang pagsisimula ng taunang pagsusulit. Bawat lalaki ay may pagkakataong subukang buhatin ang sikat na demonic stone. Sinumang makabuhat nito ay hindi na magiging karaniwang mamamayan at magiging isang knight. Sinumang sumubok at nabigo ay nakuryente ng halos ikamatay mula sa bato, kaya takot ang lahat na sumubok man lang. Sa gitna ng mga tao ay naroon ang ating bida na nakataas ang kamay, humihiling na subukan ang kanyang swerte, na ikinagulat maging ng opisyal. Umakyat siya sa entablado, ipinatong ang mga kamay sa bato, at ibinigay ang lahat ng kanyang lakas. Ang kanyang buong katawan ay parang pinupunit ng enerhiya, at binuhat niya ang bato. Gulat na gulat ang lahat, hindi makapaniwalang may nakagawa na rin ito sa wakas. Binitawan ng bata ang bato at ipinakilala ang sarili, si Kang Jion. Makalipas ang ilang panahon, pinarangalan siya ng hari at naging isang knight ng kaharian. Ipinagsigawan ni Kang ang kanyang katapatan sa harap ng lahat. Bilang regalo, nakatanggap siya ng isang enchanted magic sword para sa mga misyon sa hinaharap. Nang oras na para pumili ng kanyang squire, tinawag niya si Captain Davis, ang kaisa-isang nakatatanda na nag-alaga sa kanya pagkamatay ng kanyang mga magulang. Kinabukasan, pumasok si Captain Davis sa kanyang kwarto, ipinapaalam sa kanya na paalis na ang tren. Binati siya ng lahat mula sa nayon. Siya ang unang karaniwang mamamayan na nagbago ng kanyang buhay. Sa pagtakbo papunta sa tren, nabangga niya ang isang napakamaskulado at malakas na lalaki. Ito si Cults Black, ang namamahala sa kanila. At ngayon, magsisimula na ang kanyang paglalakbay, 5 araw ang haba hanggang sa marating nila ang training base ng mga Giant Knight. Habang naglalakbay, inihagis ni Cults ang isang magic stone sa kandungan ni Kang at sinabihang gumawa ng 30 reps. Pagkatapos ng ilang oras, sa wakas ay natapos niya ang ehersisyo na wasak na wasak. Sinabi ni Cults na malayo pa ang lalakbayin para ma-unlock ang magic power at sinabihan siyang gumawa pa ng 30 reps. Hindi talaga ito naintindihan ni Kang at bumalik sa pag-ehersisyo. Sa bawat rep, nararamdaman niyang napupunit ang kanyang mga kalamnan. Sa isang punto, isang agos ng magic power ang nagsimulang dumaloy sa kanyang katawan, kumakalat sa bawat sulok nito, at pinalakas pa ang kanyang stats. Nagulat si Celts nang makitang na-unlock niya ang kapangyarihan sa isang araw lang ng pagsasanay. Maayos naman ang takbo ng biyahe, pero hindi iyon magtatagal. Pagkalipas ng isa pang araw, sinabi ni David sa bata na alagaan ang kanyang stamina at itigil ang sobrang pagsasanay, pero hindi siya pinansin. Sa kanyang isipan, sinabi ng bida na ang mahikang dati, parang manipis na sinulid ay kumapal at naging parang sapot ng gagamba. Tinapos niya ang huling rep at sinagot ang lalaki na ito ang perpektong oras para magsanay. Nalaman natin na sa tuwing gumagamit ng mahika ang bata, nauubos nito ang kanyang willpower. Kaya habang tumataas ang willpower na iyon, mas nagiging madali ang paggamit ng mahika sa isang walang katapusang cycle. Masaya dahil naabot ang level 21 sa magical power. Umupo siya para magpahinga at inisip kung gaano na siya kalakas. Pero ang problema niya ngayon ay sa tuwing naiipon ang kanyang magic power,
nasisira ang mga bahagi ng kanyang katawan tulad ng fat o muscle cells. At bilang isang proud na bodybuilder, hindi niya hahayaang mangyari yon. Makalipas ang ilang sandali, nakahina ng maluwag ang kapitan dahil normal na ulit ang kanyang paghinga, hindi tulad ni John na inis dahil wala na sila sa high gravity zone. Pagkatapos may nagsimulang mangyari at nagbabala ang driver na tinambangan sila ng mga goblin. Lumalabas na noong malaking digmaan, pinatay ng mga Diyos, demonyo at dragon na puno ng puot ang isa't isa. At dahil sa massacre na yon, isinilang ang mga isinumpang nilalang. Na-excite ang ating bida nang mapagtanto niyang sa wakas ay makakakita na siya ng mga halimaw ng malapitan. Pinanood natin ang mga nilalang na sumugod diretsyo sa karwahe. Nalaman ng lalaki na ang mga kalaban ay may 700 magic power, at ang kanilang pisikal na lakas ay 10 beses kaysa sa isang normal na tao. Bukod pa roon, ang kanilang mga katawan ay naglalabas ng ganitong uri ng singaw na parabang kalalabas lang sa oven. Kinuha ng driver ang isang armas at nagsimulang magpaputok. Isang goblin ang bumagsak, pero tumayo agad ito, kahit na tinamaan ng bala sa ulo, at ngayon, parang 20 beses itong mas galit. Tumayo si Colt at inilabas ang kanyang mga kuko, parang si Wolverine. Binuksan ng lalaki ang pinto ng may ngiti, at napagtanto ng bida na isang tunay na halimaw ang kasama niya sa paglalakbay. Sa pagsugod, pinabagsak ng knight ang ilang kalaban ng sabay-sabay. Sumisigaw, sinabi ni Kang na wala siyang ibang inaasahan mula sa isang black rank. Nagbabala ang driver na malakas ang pagyanig ng mga puno, at napagtanto ng lahat na isang buong grupo ng mga goblin ang tila tumatakas mula sa ibang bagay. Pagkatapos, isang malaking ogre ang lumabas mula sa mga puno, at sa tabi nito, ang ibang mga nilalang ay mukhang mga ipis. Matapos tingnan at makitang may 15,000 magic power ang halimaw, nagtaka ang ating bida kung ito ba ay isang uri ng biro. Inutusan ng knight ang karwahe na magbago ng direksyon, at pagkatapos ay sinabihan ang driver na bumalik sa itaas at gamitin ang heavy artillery cannon. Nang nasa posisyon na, nagsimulang magpaputok ang lalaki. Ang problema, napakaraming goblin. Nagsisimula silang bumagsak sa sandaling matamaan, ngunit ang ogre ay patuloy lang sa pagsugod ng walang tigil. Sinabi ni Colt na gagawa siya ng linya para pigilan silang mahuli. Habang pinag-iisipan nito, napagtanto ni John na gaano man kalakas ang isang knight, ang pakikipaglaban sa isang ogre ay sobrang delikado. Lumitaw ang pinuno at sinabihan ang bata na kunin ang kanyang boost pack. Ginawa ito ng ating bida at nagtanong kung mayroon siyang maitutulong. Sa isang madilim na tingin, sinabi ng knight na ang pinakamalaking tulong ay ang manatili sa loob ng karwahe dahil kailangan niyang makarating ng walang kahit isang dalos. Matapos magsuot ng isang uri ng baluti at kumuha ng espada, nagsimulang magliwanag ng berde si Black. Bago umalis, sinabi niya sa driver na protektahan ang karwahe anuman ang mangyari. Sinabi ng driver na nakuha niya. Habang nagtataka kung paano nakokontrol ng pinuno ang hangin ng ganoon, nalaman natin na ilan lang na knight ang nagigisingan ng supernatural na kapangyarihan, at isa na doon si Kang. Sabi ng driver, sigurado na ang panalo at nagsisigaw habang patuloy siyang nagpapaputok. Lumilipad, nagawang makalapit ni Celt sa ogre, at pagkatapos lumapag sa likod nito, sinabihan itong bumagsak pasulong. Sumunod ang halimaw, iwinawasiwas ang pamalo nito habang humaharap. Pabalik sa karwahe, nagulat ang bida at si David sa bilis ng pinuno. Sa sobrang bilis, hindi man lang makasabay ang ogre. Nagawa ng knight na labanan ang maraming kalaban ng sabay-sabay, at nagsimulang tumakbo ang mga goblin. Tuwang-tuwa, sinabi niya ngayon na magsisimula ang totoong laro. Paulit-ulit na umatake ang halimaw, ngunit natamaan sa bandang binti. Nang walang nangyari, mukhang nag-aalala si Black. Bigla, nagsimulang mamaga ang katawan ng kalaban, at inilabas nito ang lahat ng galit na nagpabilis sa kanyang pagsugod. Matapos umiwas ng ilang beses pa, nabigla ang knight na ikinatakot ng lahat. Nakita natin na isang goblin ang hindi tumakbo at hinahabol pa rin ang karwahe. Natataranta, sunod-sunod na nagpaputok ang driver, sumisigaw na huwag itong lumapit. Hanggang sa wakas, isang bala ang tumama rito. Pero nagawa pa rin kumapit ng halimaw sa balangkas ng sasakyan, kahit nasugatan. Binitawan ng baril, sinimulan ng lalaki itong tagain gamit ang palakol. Sa loob, iniisip ni Kang na kung hindi siya kikilos ngayon, tapos na ang lahat. Nagsimulang humingi ng tulong ang driver, at tumakbo ang bida para kunin ang kanyang espada. Nagmamadali siyang umakyat sa hagdan. Nang makita niya ang nangyayari, nagpasya siyang ituon ang lahat ng kanyang magic power sa isang atake. Bumalik tayo sa knight na halos hindi nakaligtas sa isang nakamamatay na suntok na sumisigaw. Sabi niya, pagkakataon na niyang ibuhos ang lahat ng kanyang lakas. Nagsimulang bumuga ng apoy mula sa likod ng kanyang baluti at lumipad ang lalaki. Samantala, patuloy niyang tinatamaan ang ogre sa iba't ibang parte. Papasugod muli, binalaan siya ni Colts na hindi pa tapos, pero tuloy lang sa pagsugod ang ating bida, umaatake gamit ang lahat ng kanyang mana. Ang kanyang espada, na kumikinang ng malalim na asul, ay direktang iwinasiwa sa leg ng goblin. Sumisigaw, sinusubukang umatras ng driver mula sa katawan ng nilalang. Gumana rin ang plano ng knight, at nagawa niyang pigilan ang halimaw na makalapit pa sa karwahe.
Pagbalik nila sa karwahe, nagulat sila nang makitang gumamit ng cursed energy ang bata, na nakangisi na parang baliw. Hindi maitago ni John kung gaano siya kasabik sa pag-ubos ng lahat ng kanyang mana. Sa loob, binabalutan ng leader ang sarili niyang ulo, iniisip kung gaano kakaiba na natalo ng isang baguhan ang isang goblin, kahit na wala pang isang linggo siyang may hawak na cursed stone, at iniisip niya kung henyo ba ang bata. Lumingon ang ating bida at nagtanong kung ano ang gagawin nila sa katawan ng nilalang. Habang isinusuot muli ang kanyang sombrero, sinabi ng lalaki na maaari niyang gawin ang anumang gusto niya rito, kahit na ibenta ito sa training center. Natigilan ang bida nang marinig na hindi nabubulok ang karne ng halimaw at nagtanong kung nangangahulugan ba itong maaari niya itong kainin. Umiling ang knight, sinasabing peke ang chismis na ang pagkain ng karne ng halimaw ay nagpapalakas ng cursed energy dahil sinubukan niya ito minsan at sumakit lang ang kanyang tiyan. Pero sinabi ng bata na magiging ayos lang siya. Habang iniisip kung gaano kaganda na may access sa isang nutrition info window, nakikita natin na ang karne ng goblin, kasama ng iba pang bagay, ay may pangunahing sangkap para sa cursed energy na parang isang uri ng protina. Sinusubukang huwag pakialaman, sinabi ng leader na hindi niya problema kung malason man sa pagkain ng bata o hindi. Matapos mag-ihaw ng isang piraso para ma-neutralize ang mga lason, napagtanto ng ating bida na napakapanghinang amoy. Pero naaalala niyang hindi niya iniinom ang protein shakes sa dati niyang buhay para sa lasa. Kaya nagpasya siyang kainin pa rin ito. Pinigil ang kanyang hininga at nilunok ito ng buo, lumitaw si David at nagtanong kung sino ba naman ang kumakain ng karne ng halimaw. Tumatawa, sinabi ni Black na marahil ay parang ngumunguya ng swelas ng bota ang bata, hindi alam na sa tingin ni Gian ay napakasarap nito. Matapos mag-ihaw ng 2 pang piraso, inalok niya ang kapitan at ang driver, sinasabing hindi nila ito mahuhusgahan sa amoy lang. Tumayo ang knight, humingi ng 1 piraso at sinabing susubukan niya, kaya nagpasya na rin kumain ang 2 pa. Ilang segundo lang, lahat sila ay nagulat sa lasa ng karne na parang pinakamataas na kalidad. Sa kanyang isip, iniisip ng leader na napakasarap nito, parang gawa ng mga celestial na nilalang. Habang nilalamon ang pagkain, sinabihan ng ating bida na kumain sila ng katamtaman dahil wala nang maibabahagi pa kahit na may isang baldeng puno sa tabi niya. Sumisigaw, sa wakas ay ipinahayag ni Coates ang kanyang pangalan at sinabing maaari na siyang tawagin ng bata sa pangalang iyon. Masaya, sinabi niyang kukuha siya ng 1 pang goblin para mag-ihaw ng mas maraming karne pagdating nila sa training grounds. Nakikita natin ang mga karwahe na dumadaan sa medyo mapanganib na lugar. Sa loob, patuloy na nagsasanay ang bida, pinalalawak ang kanyang cursed energy ng paunti-unti araw-araw. Sabi ng knight, halimaw daw siya, at nang tanungin kung may sinabi siya, itinanggi niya ito. Dahil sa kuryosidad, nagtanong ang bata kung, kapag tapos na ang misyon na ito, babalik ba ang lalaki sa dati niyang trabaho bilang isang giant knight candidate dahil siya ay black class. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, inamin ni Coates na natanggal siya dahil sa isang misyon, tinambangan sila ng kaharian ng Rogod. Binaliwala niya ang utos na umatras para iligtas ang isang kaibigan. Sa huli walang nailigtas at nawasak ang giant, kaya hindi maiiwasan ang pagkakatanggal sa kanya. Sinabi rin niya na ang pagkawala ng isang giant ay kasing saklap ng pagkawala ng pakpak ng isang ibon. Kaya kailangang maging maingat ang bata at huwag na huwag gagawin ang pagkakamaling iyon. Habang pinapanood ang knight na papalayo, nakaramdam ng nostalgia ang ating bida, pero nagpasya pa rin siyang baliwalain ang pakiusap na tumigil sa pagsasanay sa gabing iyon. Nang tanungin, sinabi niyang nag-uunat lang siya. Sinabihan siya ni David na magbihis. Biglang may nakakuha ng atensyon nilang dalawa at nakatingin sila sa labas ng bintana na nakanganga. Nakikita natin ang mga manggagawa na sinusubukang ihanay ang isang bagay, at nalaman natin na tapos na ang biyahe, at ito na ang Giant Knight Training Center. Pagtingin mula sa tuktok ng karwahe, nakilala ni Kong ang Giant na tinatawag na Colossus, na biniyayaan ng banal na kapangyarihan. Lumabas si Kang at nagpakita ng isang dokumento na nagpapatunay na ang bata ay isang knight na pinili ng baron. Nang makita ang isang giant sa malapitan, napagtanto ng bida na kasing laki ito ng isang 3 palapag na gusali na mas mukhang isang buhay na hayop kaysa sa isang makina. Isang lalaking puti ang buhok ang lumabas mula sa loob ng giant. Ang pangalan niya ay Raphael White, at ang kanyang cursed energy ay 2,973 pins. Sa kanyang iniisip ng ating bida na ang stats ng lalaki ay kapantay ng mga veteranong knight. Lumapit ang lalaki, kinuha ang dokumento at inutusan ang lahat ng recruit na pumila ng tuwid. Nagmamadaling pumunta si Gian sa kanyang pwesto at iniisip kung sino ang mga taong nakaupo sa mga upuan. Nagsimulang magpustahan ang mga operator ng Giants kung gaano karaming baguhan ang makakalusot. Sinalubong ni Rafael ang lahat at ipinakilala ang sarili bilang training instructor. Pagkatapos ay sinabi niya na ang ipapakitang galing ng mga bata ang magpapasya kung hanggang saan sila makakarating. Gulat, nasabi ng bida sa sarili, teka. Ang entrance test ay ang pumasok sa isang Giant at paanda rin ito. Nagsimulang magreklamo ang lahat na walang nagbabala sa kanila habang tumatawa ang mga manonood.
Walang imik, pinipigilan ni Kang ang kanyang galit at nanunumpa na isang araw ay lalapain niya ang lahat ng tumatawa. May lumapit at nagtanong kung tagalabas ba siya dahil sa hindi pantay niyang mukha. Tumingin siya at nakita ang isang dalaga na nagpakilala bilang si Rowan Yellow. Lubos na nabighani, nagpakilala rin siya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng Knight na ang pag-take off ay nangangahulugang pumasok sa Giant, makipag-isa rito, at i-activate ito. Sabi niya, nagpapaliwanag lang siya dahil inisip niyang hindi iyon alam ng isang batang lumaki sa hirap. Habang medyo naglalaway, iniisip ng bida kung ito ba ay maituturing na unang pagkikita, ngunit pinigilan siya ng babae na lumapit at nagpatuloy sa pagpapaliwanag. Sabi niya kapag inilagay mo ang iyong kamay sa sahig ng cabin, ang cursed energy ng piloto ay makikipag-isa sa Giant at magsisimula ang ignition. Kaya sa sandaling iyon, kailangan niyang tiisin ang pressure at tumayo kung gusto niyang makapasa. Nagtanong pa siya tungkol sa pakikipag-isa at nalaman na gumagalaw ang Giant kung paano siya gumalaw at ang mga mata ng higante ay magiging kanyang mga mata. Sinusubukang maging positibo, sinabi ni Rowan na sigurado siyang magiging maayos ang lahat. Pinasalamatan niya ito at tinanong kung paano niya nalaman ang lahat ng ito, at sinabi niyang malaki ang pagpapahalaga ng kanyang pamilya sa edukasyon. Pagkatapos ay idinagdag niya na dapat niyang panoorin ang kompetisyon, dahil 4 na tao, kasama silang 2, ay malalakas. Nakikita natin si Kurold, na napakalaki, at si Harklux, na mukhang may napakaraming cursed energy at seryosong focus. Sa entablado, sinabihan ng instructor ang lahat na tandaan na may pagkakataong masaktan sila o mamatay pa sa proseso dahil sa pressure na tumatama kapag nagsimula na ang take-off. Kaya kailangan nilang manatiling kalmado at suriin ang kanilang sarili para malaman kung kailan dapat alisin ang kanilang kamay at huminto. Sabi niya, ang pinakamagagaling lang ang maaaring maging Giant Knight at walang dapat ikahiya kung mabigo sila. Nalaman na ang mga Giant ay mga sandatang gumagaya sa mga Diyos dahil gawa sila mula sa kanilang mga katawan at kaalaman. Inilagay ng unang kandidato ang parehong kamay sa sahig. Nagsimula siyang matuwa nang mapagtanto niyang gumagana ito. Habang nanonood, sinabi ng bida na naalala niya ang mga breathing teknike na ginagamit ng mga fighter pilot sa dati niyang buhay para makayanan ang bilis ng sasakyang panghimpapawid. Sa loob ng Giant, nagsimulang sumigaw ang lalaki habang pumuputi ang kanyang mga mata. Pagkalipas ng ilang minuto, inalis niya ang kanyang mga kamay, nagmamakaawang itigil ito. Sinabi ni Rafael na kahit sumuko siya, nakuha na niya ang titulo ng isang knight dahil sa pag-unawa kung gaano kahalaga ang kanyang buhay. Binuhat palabas ang lalaki. Nang makita yon, iniisip ng ating bida na lahat ng naroon ay tiyak na nakabuhat ng mga demon stone tulad niya. Pero kahit ganoon, nahihirapan pa rin sila ng husto. Sumunod ay si Kurold na. Sinimulan niya ang proseso at sinubukang tiisin ang pressure. At tulad ng inaasahan mula sa isang malakas na kandidato, naging matagumpay ang take-off. Itinaas niya ang kanyang braso at ganoon din ang ginawa ng Giant. Tumalon, nagpa siya ang instructor na sumakay sa isa sa mga higante, at binati si Carol habang sinasabihan siyang harangin ang kanyang atake. Nagulat ang lahat at nagsimulang magtanong kung talagang aatakehin ng lalaki ang isang estudyante. Pinatunayan niya ito, nagsimulang tumakbo si Rafael, at nang malapit na, sumuntok siya at tuwang-tuwa nang bumagsak si Carol sa lupa. Sa isip niya, iniisip ni Kang kung ano ang punto noon at mabilis na nagpa siya na ito'y isang taktika upang sirain ang morale ng mga baguhan mula pa sa simula. Kaya siya ang unang magpapakita sa kanila kung sino ang kanilang kinakaharap. Tinawag ang susunod na lalaki, at pagkatapos ng ilang minuto, sinabi ng mga manonood na dapat na siyang sumuko. Bigla, sumubsob ang bata, at nagsimulang sumigaw ang lahat na emergency ito. Mabilis na umakyat ang mga White Knight sa higante para hilahin siya palabas, at isa sa kanila ay lumabas ulit para i-anunsyo na namatay siya. Iniisip ng bida kung kaya niya ba talaga ito, at napagtanto na nagbago na ang buong kapaligiran. Dahil ang mga natitira pa ay ang mga taong itinuturing na malakas at matapang, ang uri na hindi takot mabigo. Nagpa siya si Harklux na siya na ang susunod at lumakad na parang ginagawa niya ito araw-araw. Umilaw ang higante sa loob ng 1 minuto at 40 segundo, at nagsaya ang lahat para sa tagumpay ng bata. Kasama na si Rowan, na tumingin kay Giant at sinabing, "Sabi ko sa'yo magaling siya." Ang lalaking may pulang buhok ay nagsimulang maghanda para ipagtanggol ang sarili sa suntok ni Rafael, na paparating na anumang segundo. Nasangga niya ang isang sipa, at tumawa ang instructor at umatek ulit. Ngunit sa pagkakataong ito, nakapagpatama siya ng 4 na malinis na suntok ng sunod-sunod hanggang sa bumagsak ang bata sa lupa. Pinuri ang kanyang katatagan, tinawag niya ang susunod, binubura ang lahat ng pinaghirapang tagumpay, na para sa bida ay katawa-tawa. Sa galit, nanumpa siyang ipapatikim niya kay Rafael ang kapaitan na yon ng husto, na hindi niya ito malilimutan. Si David sa mga upuan ay biglang nabunggo ng isang tao. Tinawag siyang matanda ng isang lalaki at humingi ng paumanhin habang tumatawa. Sa unahan, nagsimulang mag-usap ang dalawang tanga kung gaano katanda tingnan ang lalaki para maging isang squire, at kung gaano kabaliw ang knight na pumili sa kanya. Sa galit, sinabihan sila ng kapitan na ulitin ang kanilang sinabi. Walang naitulong man lang.
Nakaupo sa medyo unahan, pinagalitan ng dalawang lalaki ang mga hangal. Ngunit naging agresibo ang bata na nakadilaw na damit, sinasabing square siya ng isang white knight at ang lugar na ito ay isang gubat. Ibig sabihin ang mga mahihinang tulad niya ay dapat lang lumuhod. Iniisip ng pangalawang ama ng bida kung mas malala pa ba ang pagiging naroon kaysa sa pagtatrabaho ng 15 oras diretsyo sa isang pabrika. Pagkatapos ay naaalala niya ang mga taong nahuhulog na patay sa smelting furnace. Dahil tunay siyang naniniwala sa potensyal ng kanyang knight, sinigawan niya ang mga bully na hindi sa kanila mapupunta ang pinakamataas na ranggo. Nang walang pag-aatubili, nagmungkahi siya ng isang pustahan. Kahit tumatawa, pumayag ang mga square dahil ang mga silver coin ay sasapat na para sa isang buong buwan. Hindi makapaniwala ang matanda. Paano nila nagagastos ang 5 barya sa isang buwan gayong iyon ay perang inipon niya buong buhay niya. Gayunpaman, nagpasya siyang ipusta ang lahat ng mayroon siya matapos maalala kung gaano kasipag ang bata. Pinapanood ni Cults ang lahat mula sa malayo. Samantala, kinukwento ni Rowan ang tungkol sa ibang mga knight, ang mga pumwesto ng una at pangalawa sa entrance tests. Ang isa ay nagngangalang Garot Yellow na tumagal ng 1 buong minuto laban kay Rafael, at ang isa naman, o mas tamang sabihin, ay si Helena Yellow na hindi lang tumagal, kundi sinubukan pang gumanti at napilit pa ang instructor na umatras. Kumpiyansa, sinabi ng babaeng blonde na siya ang magiging bida ng araw na ito. Tinitignan ang stats ng babae, 573 cursed energy. Naisip ng ating bida na malakas siya, pero mas mababa pa rin siya sa dalawa, kaya kung gusto niyang manalo, kailangan niyang umasa sa kanyang galing. Matapos itali ang kanyang buhok, sinimulan ng knight ang proseso at natapos ang pag-launch sa loob ng 1 minuto at 20 segundo. Sumugod ang instructor, ngunit napakaganda ng kanyang pag-ilad. Matapos ang 45 segundo, nagawa niyang ipagtanggol ang sarili laban sa 17 atake hanggang sa tuluyan siyang matalo. Handa na, iniisip ni Kang na sa sandaling gumalaw si Rafael. Tapos na ang laro dahil sa lahat ng karanasan nito, at iniisip niya kung mababago niya yon. Sa kanyang cursed energy na 107, nagpa siya ang bata na mag-unat. Habang iniisip kung paano tumigil ang paglaki ng kanyang enerhiya nang umabot ito sa daan-daan, tinawag siya ng instructor, at sinubukan niyang mag-focus sa katotohanang ang laban ay hindi lang tungkol sa numero. Ito ay tungkol din sa tamang tiyempo ng iyong mga atake at medyo swerte. Kaya, posibleng manalo. Sa wakas ay pumasok na si Jingyun sa higante, at lahat ng kaibigan niya ay mukhang kinakabahan. Sa loob, naamoy niya ang strawberry juice na may halong bakal at langis. Sumara ang malaking pinto. Kahit sobrang sikip, sabi ng ating bida ay parang nasa isang walang katapusang universo siya sa kabila ng kadiliman. Walang anumang instruksyon, huminga siya ng malalim at sinimulang ibaba ang kanyang sarili. May nagsimulang mangyari nang ilagay niya ang parehong kamay sa sahig. Ramdam ang bigat, sabi niya para itong nag-squat na may 200 kilo. Nagsimula siyang huminga ng malalim habang hinihigpitan ang kanyang lower abs para makayanan ang bigat. Pagkatapos ng ilang segundo, napagtanto ng bida na mayroong higit pang nangyayari kaysa sa pisikal na pakiramdam lang. Para bang ang kanyang kaluluwa ay hinihila pababa sa kalaliman. Pagkatapos ay nalaman niya na hinihila siya ng higante gamit ang isang puwersang parang vacuum. Habang pinapanatili ang balanse, nagpasya siyang hayaan ang bawat huling patak ng mana na mahigop mula sa kanyang katawan hanggang sa, bigla na lang, naramdaman niya ang puso ng higante. Determinado, nagpasya si Giant na hilahin lahat ng sabay-sabay nang hindi nagsasayang ng enerhiya. At pagkatapos ng maraming pawis at sigaw, umilaw ang mga mata ng malaking higante, at ipinagdiwang ng lahat ang katotohanang nagawa niya ito sa loob ng 1 minuto. Sa loob, namangha ang binata sa kung paano pinuno ng tanawin mula sa higante ang kanyang buong paningin. Sabi niya, parang nakalaya siya mula sa isang marupok at mahinang katawan ng tao. Ibig sabihin ito na ang kanyang pagkakataon para mahuli si Rafael nang hindi handa. Dahil abala si Rafael sa paghanga sa sarili niyang tagumpay, naaalala na mas malakas ang kanyang willpower kaysa kay Rowan, nagpasya siyang magpakawala ng napakalaking kapangyarihan ng sabay-sabay. Itinutulak ang kanyang mana hanggang sa sukdulan. Nagkomento ang ibang mga knight kung gaano kabaliw ang ginawa ni Giant, lalo na para sa isang taong wala pang 1 linggong humahawak sa cursed stone. Bigla may kumuha sa atensyon ng lalaki. Nakikita natin na alis na ang instructor sa loob ng 10 segundo, ngunit determinado ang bida na siya ang unang tumira. Nang sabihin ni Rafael na maaari na silang magsimula, huli na ang lahat. Sa isang hampas, bumagsak ng malakas ang kanyang higante sa lupa. Ganoon din sa higante ni Kang. Lumipad ang mga debris patungo sa mga tao, at nanlaki ang mga mata ng lahat, dahil isang trainee na unang beses palang nakapasok sa higante ay nagawang pabagsakin si White, isang kandidato sa pagiging Giant Knight. Sa loob, nakatayo lang doon ang instructor, nakanganga, hindi makapaniwala. Samantala, umaakyat palabas ng robot ang ating bida. Alam na kung makakabangon si White, atakehin siya. Kaya tinapos niya ang laban doon mismo, hindi nagbibigay ng anumang pagkakataon para sa isang ganting atake. Isang knight ang nagtanong kung talaga bang tatakas ang bata matapos gawin ang ganoong pailalim at duwag na galaw.
Sumali ang iba sa pagsigaw na tuturuan nila siya ng leksyon, gumagawa ng dahilan. Sabi ng ating bida, naubos ang kanyang mana, ngunit hindi nito napakalma ang mga maliliit na fanboy ni Rafael. Nang makita ang pila ng mga knight, sinabi ng mga manonood na nagiging magulo na ang araw na yon. Sumisigaw, sinusubukan ni David na babalaan ang bata. Lumingon ang bata at nagtanong kung ito ba ay isang uri ng grupong selebrasyon at kung hindi ba sila masyadong madrama. Hinampas ng higante ng instructor ang kamay nito sa lupa at inutusan niya ang lahat na tumigil. Sa isang talon, lumabas si White sa robot at habang nakatitig sa bida, tinanong ang kanyang pangalan. Nagpakilala ang bata at tumalikod ang lalaki na sinasabing hindi niya ito malilimutan, pagkatapos ay sinabihan ang iba na ilagay ang bata sa isang dorm. Kahit nagalit sila, nagpa siya ang mga lalaki na hayaan na lang at sundin ang kanilang master. Nakahinga ng maluwag, umupo si Kang sa lupa at sinabing ang pakikipaglaban sa isang bagay na sapat na mabigat para patayin ka agad ay nakakatakot, pero nakakapanabik din dahil kapag naubos ang iyong mana, nagbabago ang buong mundo. Nawawala ang iyong katawan at isipan, parang humahawak sa isang Diyos. Tumingin kay Cults, nagpasya siya na sa pangalawang buhay, wala namang mawawala, kaya isusugal niya ang lahat ng mayroon siya. Nakikita natin ang mga lalaking pumusta laban sa kapitan, nagtataka kung paano nagawa iyon ng isang baguhan. Lumingon ang isa sa kanila at sinabing, baka swerte lang. Nang tanungin tungkol sa pustahan, sinabi ng squire na nakapulang damit na kung maniningil ang matanda, pwede na lang nila siyang bugbugin. Sumang-ayon ang isa pang lalaki, sinasabing, kung ganoon, dapat umalis na ang lahat doon sa lalong madaling panahon. Ngunit sa kasamaang palad para sa kanila, may isang taong hindi talaga papayag na mangyari iyon. Nagpakilala si Colt, tinakot ang mga bully, na natigilan ng mapagtanto nilang nakatayo sila sa harap ng isang Black Knight. Tumatawa, sinabi ng lalaki na nakasabay niyang kumain si David ng ilang beses at nakasakay pa sa karwahe kasama ang matanda. Kaya mas mabuti kung susundin ng mga batang pasaway ang mga patakaran ng laro. Takot na takot, nagsimulang mag-isip ang grupo kung paano makakalabas dito. Habang kinukwento ng lalaki kung ano ang kaya niyang gawin nang may magandang ngiti sa kanyang mukha, tumakbo ang mga bully patungo sa kapitan, handang ibigay kahit ang mga damit sa kanilang likod kung gugustuhin niya. Mag-isa, inalala ng Knight ang nakaraan at isinama tayo sa kanya. Bumalik sa araw na nangyari ang pananambang at napilitan ang lahat na lumikas. Sinabihan siya ng isa sa mga sundalo na magmadali at pumasok na sa bunker. Ngunit nagpasya siyang huwag makinig at pumunta sa kabilang direksyon habang isinisigaw ng lahat ang kanyang pangalan at sinasabihang bumalik. Sa loob ng higante, ipinagdarasal ng Knight na sana may makatiis pa ng kaunti, ngunit huli na siya. Kinabukasan, pinaalalahanan siya ng pinuno na may mga kahihinatnan ang paglabag sa mga patakaran at sinabing ang mga hamon na tulad niyan ay nauwi sa pagkatanggal sa trabaho. Walang ibang magawa, tinanggap na lang ito ni Cults at dumiretso sa kanyang higante. Humihingi ng paumanhin, sinabi niyang hindi niya naprotektahan ang sinuman at nagpasalamat sa panahong sila'y magkasama. Balik sa kasalukuyan, gulat si David na manalo ng 70 silver coins at kumikinang ang mga mata. Sinabing akala niya ay mauubos lahat ng pera niya dahil sa isang hangal na pustahan. Lumapit si Jayan at nagtanong kung saan galing ang lahat ng perang iyon at kung sino ang mga lalaking umalis. Nakangiti, inabutan siya ng matanda ng 45 na pilak na barya at sinabing ang mga kabalyero ay karaniwang may pera sa lahat ng kanilang bulsa. Biglang may lumitaw na isang sundalo at sinabing nandito siya para i-escort ang bata sa barracks. Pinaghintay siya sandali ng bida natin at pinuntahan ang Black Knight, na nakaupo roon at iniisip kung naging iba sana ang mga pangyayari. Paglingon, sinabi ng lalaki na nagtatapos na roon ang misyon niya. Kahit hindi sigurado sa magiging sagot, nagpa siya pa ring subukan ng bida at inalok si Celts na samahan siya. Galit na galit, tinanong ng kabalyero kung nawala na ba sa sarili ang bata. Para patunayang hindi, inabot ng bata ang perang katatanggap lang niya bilang paunang bayad at sinabing pasasakayin niya ulit ito sa isang tiyan. Tinatakpan ang mukha gamit ang kamay, sinabi ng lalaki na minsan na siyang sumuway sa utos at hindi na niya iyon maaaring gawin ulit. Pero sinabi ng bida natin na walang mga panuntunang panghabang buhay at kung kinakailangan, babaguhin niya ang mga ito. Pagkatapos ay tinanong kung naniniwala ba sa kanya ang kabalyero. Nalaman natin na sa 500 Yellow Knights, 78 lang ang nakapasa sa entrance test. Excited, sinabi ni Rowan na ang lugar sa ilalim ng office tower ng boss ay tinatawag na Railway Restaurant. Habang paakyat sila sa hagdanan, sabik na sabik ang ibang mga estudyante na tikman ang pagkain. Sa tuktok, lumapit ang babaeng blonde sa harang para panoorin ang paglubog ng araw at namnamin ang lahat sa paligid. Bigla na lang, may sumigaw na bawal umalis sa restaurant at market area. Bukod pa riyan, pwede kayong kumain hanggat gusto nyo, pero kung may mahuli, sisiguraduhin niyang isusuka nila lahat ng kinain nila. Pinag-isipan nito, naisip ng bida na ang dark mana menu ay tiyak na maganda para sa paglago ng mahika. Nakita natin na nakilala ng instructor ang bata bilang ang humanga kay Rafael. Habang masayang kumukuha ng pagkain ng lahat, may malakas na kalabog. Si Gerard, nakababagsak lang kay Heartlock sa sahig,
ay nagtanong kung hindi ba sila pwedeng kumain ng payapa. Tinanong ng lalaking mapula ang buhok kung bakit niya ginawa iyon, pero sinabihan siya ni Geralt na ibaba ang tingin at sinabing alam niyang galing ito sa bourgeoisie. Nainis, tumayo ang bata at lumaban, pero sumablay ang una niyang suntok at nasuntok siya pabalik ng libre. Tinitingnan siya mula sa itaas habang nasa sahig. Sinabi ng lalaking blonde na dapat alamin ng bata ang kanyang lugar at hindi lahat ng Yellow Knights ay magkakapantay. Iyon ang nag-udyok sa ibang mga kabalyero na nagsimulang lumapit, tinatanong kung sino siya sa akala niya. Sinabi ni Geralt na mas mabuting tumahimik sila at bumalik sa pambubugbog ng mga tao. Mag-isa niyang nilabanan ang lahat at sinuntok ulit si Hartlocks dahil hindi nito naitago ang kanyang dalaw ng paa. Habang nakatapak ang paa sa ulo ng bata, sinabihan ng bully ang lahat na makinig, lalo na yung mga hindi marunong kahit basic math, at sinabing ipapakita niya kung ano talaga ang itsura ng pagkakaiba sa antas. Agad na napagtanto ng lahat na ito'y isang probokasyon na para kay Kang na may ibang iniisip. Sa opisina ng direktor, nabanggit ni Kaltz ang ingay pero sinabi ng direktor na maliit na gulo lang iyon. Tapos ay nagsimula silang pag-usapan ng bida. Sinabi ng Black Knight na hindi na kailangan ng bata ng pagsasanay. Sinunog niya ang lahat ng kanyang mana sa isang iglap ng mag-isa. Tumatawa, tinanong ng direktor kung galing ba siya sa bourgeoisie, tapos ay sinabing sobrang talino niya. Nag-iba ng usapan, tinanong niya kung bakit muling hiniling ni Black ang posisyon ng assistant instructor at kung dahil ba ito sa bata. Bumalik tayo sa nakaraan noong inalok ng ating bida ang kabalyero na maging squire niya, kahit alam kung ano ang ibig sabihin noon. Sinabi ng bata na sa totoo lang ay hindi niya alam kung gagana ang kanyang plano, pero sisimulan na niyang alamin mula sa sandaling iyon. Sinabi ni Kaltz na itago na niya ang pera at tinawag siyang henyo. Sinabi niya na ang pagbuhos ng lahat ng iyong kapangyarihan ng sabay-sabay ay isang teknike na ginamit ng maalamat na Giant Knight na si Herping Gallius. Dahil imposibleng malaman iyon ng bata, ibig sabihin ay perpekto niyang nararamdaman at kontrolado ang cursed energy. Matapos isipin ang lahat ng alam niya tungkol sa bodybuilding at mapagtanto na ibang-iba ang cursed energy, nagtataka ang bida kung paano siya nagkaroon ng perpektong kontrol kung ayon sa kabalyero, dapat imposible yon. Tinapos ang usapan, sinabi ng lalaki na kailangan niya ng mas maraming oras para mag-isip. Balik sa kasalukuyan, tinanong ng direktor kung plano niyang manatili para bantayan ang bata. Pagkatapos ay inabot niya sa kanya ang instructor badge, sinasabing magandang bagay yon. Pagkaalis ng lalaki sa silid, nakaramdam si Kaltz ng deja vu. Bumalik tayo sa restaurant, kung saan napagtanto ni Dion na may 600 at 69 cursed energy sigaroat, bukod pa sa lakas na 4 na beses sa kanya, at sobrang galing sa labanan, kaya imposibleng talunin siya. Nang makita niyang sinusubukang tumakas ng bata, pinigilan siya ni Rowan, pero sinabi niyang alam niyang ginagawa lang iyon ng blonde dahil pangatlo siya sa test, at kailangan niyang mag-focus sa pagpapalakas ng kanyang cursed energy. Hindi ang makipag-away sa isang elite, sinimulang tingnan ng ating bida ang pagkain, habang sinusubukang alamin ng babaeng blonde kung bakit ayaw niyang sumali sa away. Nagulat siyang malaman na kailangan niyang kumain ng 1 kilong baboy para makuha ang tamang dami ng cursed energy, at nagsimula siyang magtaka kung bakit napakaraming light mana ng lahat ng pagkain doon at kung ano nga ba ang spirituality. Pagkatapos ay may lumabas na mensahe na nagsasabing may bagong stat. Nalaman ng lalaki na ang pagkakaroon ng maraming spirituality ay maganda para palakasin ang spell resistance, pero ang sobra nito ay nagpapamanhid sa iyong cursed energy na nangangahulugang ang spirituality ay tabalang at ang light mana ay carbs. Ang pinakamalaking kaaway kung sinusubukan mong manatiling fit. Pagkaraan ng ilang sandali, nagulat ang lahat nang makitang may ginagawa si Kang, at lumabas na tinalikuran niya ang pagkain sa restaurant para kumain ng goblin meat para maiwasan ang carbs, isang bagay na hindi pa nila alam na dapat nilang gawin. Habang masayang lumalamon, sinabi ng bida na ipapakita niya sa lahat ang kapangyarihan ng tamang dieta. Nagtataka, tinanong ni Rowan kung talaga bang iyon lang ang kakainin niya gayong may iba't ibang masasarap na pagkain sa lugar. Nang sumagot siya sinabi niya na ang dieta ng isang knight ay dapat lasang langit. Sumisigaw, sinabi ng ating bida na ang pagkain iyon ay puno ng carbs, at ito'y isang total calorie bomb. Pero walang ideya ang knight kung ano ang ibig sabihin noon at na-offend. Habang sinasabi niyang hindi niya ibabahagi ang kanyang karne, nakita ng blonde ang instructor at sinabi sa kanya ang ginagawa ng lalaki. Lumapit si Kaltz at sinabing normal lang sa kanya ang kumain ng goblin meat at sinubukang kumuha ng ilan. Paglingon, sinabi ng bida na ang isang serving ay nagkakahalaga ng 2 pilak na barya, pero para sa kanya, ito'y 3. Dahil doon sa karwahe, nangako siyang bibilhan siya ng isang creature pero hindi niya ginawa. Sumigaw ang kabalyero na panloloko iyon pero sinabi ng lalaki na patas lang ang presyo dahil siya ang nagluto nito. Sumuko ang lalaki at inabot ang mga barya. Tapos humingi siya ng 2 serving. Itinaas ni Rowan ang 2 barya at sinabing hindi niya mapigilan ang sarili kapag tinamaan ng kuryosidad. Masaya, pinagsilbihan ng ating bida ang lahat kasama si Kapitan David.
Habang pinapanood ang lahat ng ito, ang ibang mga kabalyero ay parang, anong nangyayari? Makalipas ang ilang oras, napagtanto ni Kang na kailangan niya ng mas maraming karne habang lumalaki ang kanyang enerhiya, at sa takbo ng mga pangyayari, hindi magtatagal ang kanyang imbak, lalo na't mas marami ng gustong humingi. Bigla, nakaramdam siya ng kakaibang kiliti at nagtaka kung ano ang nangyayari. Dahil may wine gift si Celts, naisip ng lalaki na baka may alam siya at tinanong kung paano niya nakuha ang kapangyarihang iyon. Sinabi ng kabalyero na, sa totoo lang, ang isang gift ay hindi basta-basta nakukuha kapag gusto mo lang. Nagtataka, tinanong ng ating bida kung pwede bang apoy o tubig na lang sana. Pero sinabi ng lalaki na hindi, dahil ang gift ay tumutugma sa anumang pagnanasa na nakabaon sa iyong subconscious, at mahilig na siya sa mahangin na araw simula pagkabata. Nagsimulang mag-isip ang lalaki tungkol sa sarili niyang pagnanasa, ang lumaki at lumakas, at sa wakas ay makamit ang pangarap na hindi niya natupad sa nakaraang buhay. Ipinaliwanag ni Black na maaari mong pagbutihin ang anyo ng iyong gift dahil noong una, mahinang simoy lang ng hangin ang kaya niyang palabasin. Pero sa pamamagitan ng pokus at imahinasyon, kaya na niyang lumikha ng mga bagyo, at kahit paliparin ang kanyang katawan na parang dahon. Tinanong ni Ronan kung bakit sobrang interesado si Gion kung hindi naman pala makakakuha ng gift sa pagnanais lang. Pagkatapos, nag-iba ng usapan, tinanong niya ang instructor kung mayroon ba siyang tips para sa equipment assignment ceremony. Sinabi ni Celts na sa seremonya, pipili sila ng isang giant na gagamitin sa susunod na 3 buwan. Kaya dapat piliin nyo ang pinakabagay sa inyo batay sa mga teknikal na detalye, tulad ng kung may sira na ba ang mga kasukasuan dahil nakakaapekto iyon sa balanse. Nagpasalamat sa kanya ang babaeng blonde. Bigla na lang, sumigaw ang bida na sa wakas ay umabot na siya ng 2 kilo, na nangangahulugang oras na para kumain ng carbs, para palakasin ang kanyang energy reserves, at punuin ang kanyang katawan ng purong lakas. Nang tikman niya ang pagkain sa restaurant, humanga siya sa sobrang pangit ng lasa, at nagsimula siyang magreklamo, habang sinusubukang alamin ni Rowan kung nagustuhan ba niya o hindi. Noong gabing iyon, bumalik ang bida sa kanyang kubo pagkatapos tulungan ang mga katulong na itayo ang mga tolda. Naalala na tinanggap ni Celts ang kanyang alok, nagpasya siyang hindi niya ito bibigin, at kinuha ang bato, sinubukan niyang mag-focus at isipin ang tunay na anyo ng gift na pinakagusto niyang paunlarin. Dahil hindi pa sapat ang mga status window, kailangan niya ng isang bagay na makakatulong sa kanya sa pagsasanay. Isang bagay na magbabalanse sa kanyang mga galaw at magpapakita kung aling mga kalamnan ang mahusay na umuunlad at alin ang nangangailangan ng mas maraming trabaho. Ang iyong hiling ay makita ang cursed energy at spiritual energy gamit ang sarili mong mga mata sa real time, na parabang ang iyong katawan ay laging nakatayo sa harap ng salamin. Makalipas ang ilang minuto, may lumabas na mensahe na nagsasabing nagsisimula ng mag-evolve ang kanyang gift. Sinimulang makita ni Gion ang dark mana na naabsorb niya kanina kasama ang light mana. At bukod pa roon, kaya na niyang kontrolin kung gaano karaming mana ang kanyang inaabsorb. Nagsimulang makaramdam ng sakit ang lalaki, at masaya siya dahil ang sakit na yon ay paglago, nagpapadala ng protina sa mga tamang kalamnan na nangangahulugang wala ng masasayang o hindi epektibo, kundi puro, brutal, halos demonyong paglago. Nalaman natin na ang kaharian ng Rincal ay isang malupit at hindi angkop na lugar para tirhan ng mga tao. Pero kahit na, nagawa pa rin ng sangkatauhan na magtayo ng mga lungsod at sumulong sa mga bagong teritoryo. Sa training center, naghahanda ang mga kabalyero para sa seremonya. Sumisigaw, ipinakilala ni Baron Haraon Basyo ang kanyang sarili bilang commander doon at sinabing mayroong mahigit 300 na giants sa lugar na yon. Kaya kahit 3 buwan lang, kailangan tandaan ng lahat na ang mga giant na yon ay ginawa gamit ang mga second-hand na piyesa. Ibig sabihin ay mas mahina ang performance nila kaysa sa mga ginagamit sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, malaki ang pagkakaiba-iba ng kalidad ng mga giant na yon. At kapag perpektong nagtugma ang mga piyesa, makakabuo ka ng isang napakagaling na makina. Iniisip ni Celts na nag-exaggerate lang ang lalaki. Pagkatapos ay sinabi ng direktor na ang seremonyang ito ay ang kanilang pagkakataon na mahanap ang giant na pinakabagay sa kanilang mana. Si Helena ang unang tinawag dahil nakuha niya ang unang pwesto sa entrance exam. Sinabihan siya ni Bosyo na pumili ng maingat at ang 3 may pinakamataas na score ay isa-isang pipili. Huminto siya sa harap ng isang giant at sinimulang suriin ito. Sa gilid, sinabi ng commander kay Black na mas magaling siya kaysa kay Garrot. Pero wala pang nakakarinig sa pangalan niya, at siguradong pipiliin niya ang pinakamagandang training giant. Pagkaraan ng ilang sandali, pumunta si Helena sa ika-10 launch, at ginulat ang lahat sa pagpili ng isang giant na may magandang proporsyon at mahusay na armor plating. Sa loob, napangiti siya habang nagkokomento ang lahat na mas maganda ang makinang iyon kaysa sa 10 nauna rito. Pagkatapos niyang lumabas at magpasikat, turno na ni John, na tila naging isang tropeo na sa puntong ito dahil pinapanood ng lahat ng knight ang bawat galaw niya. Alam niyang hindi niya matatalo ang babae at 2 o 3 launch lang ang magagawa niya, nagsimula na siyang maglakad.
Nagtataka si Colts kung bakit paikot-ikot lang ang lalaki, habang naiinis naman ang iba sa tagal niya. Nalaman natin na tinitingnan ng bida kung saang Giant nagre-react ang kanyang head mana. Dahil kung mas malakas ang startup sound, mas nagre-resonate ang kanyang mana. Kailangan niya lang hanapin ang isa na pinaka nakapagpapasigla sa kanya. Nagtataka si Harun kung bakit biglang tumakbo ang bata, at pagkatapos ay nakita natin ang lahat ng knight na tumakbo rin, sinusubukang sabayan siya. Hanggang sa wakas, huminto ang ating bida sa harap ng Giant na nagpasayaw sa kanyang mana. Kahit nagawa ito sa mga ordinaryong parte, perpekto ang pagkakabuo nito, ibig sabihin ay obra maestra ang makinang iyon. Nang simulan niya ang proseso ng pag-launch, napansin niyang ibang-iba ang startup sound. Gulat na gulat ang lahat, nagtataka kung paano naging posible yon. Pag-akyat mula sa Giant, sumigaw ang bida na sa kanya na ito at hinanap si Colts, iniisip na medyo mas malapit na sila kaysa dati. Tinawag ng commander si Rafael at inutusan siyang sagarin ang bata sa training hanggang sa bumigay ito dahil kailangan niyang malaman kung swerte lang ba o kung may halimaw silang kaharap. Nakangiti, sinabi ng instructor na matagal na niya itong hinihintay. Tinitingnan ang data ng kanyang Giant na pagtanto ni John na sa sandaling mag-launch siya, magiging karugtong na ito ng kanyang katawan at iniisip niya kung ganoon din kalakas ang pakiramdam ng kanyang mga kaklase. Nakikita natin ang mga knight na nanonood habang ginagawa ang mga pagkukumpuni. Isang babae ang bumaba mula sa Giant ng bida at nagtanong kung siya ba ang maswerteng makakapagpilot ng makinang iyon. Ang pangalan niya ay Ren at siya ang leader ng maintenance team na responsable para sa units 1 hanggang 10. Kinumpirma niya ito, nagpakilala at sinabing, talagang maswerte siyang tao. Sinabi niya na normal lang tingnan ang Giant sa labas, pero kahanga-hanga dahil perpektong tugma ang bawat parte nito. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang bawat bahagi isa-isa. At binalaan siyang mag-ingat dahil kung masisira ang kaliwang tiyan, mawawala ang kanyang sensory capability. At saka, nasa ibabang bahagi ang puso, kaya hindi niya dapat hayaang matamaan ito ng sinuman. Namangha si Kang nang marinig na 3 beses na mas malakas ang kanyang makina kaysa sa ibang training units. Dahil pala kaibigan, tinanong ng engineer kung anong pangalan ang ibibigay niya sa robot. Sabi ng bida, nag-iisip siya dahil hindi lang ito basta makina. Para na itong isang bagong katawan. Pagkatapos ng ilang minuto, inihayag niya na ang pangalan ng kanyang Giant ay magiging pectorals dahil ito ang parte na ipinagmamalaki ng bawat lalaki. Nagsimula na ang lahat at sinubukan ang kani-kanilang makina. Sumigaw si Rafael na mula sa sandaling iyon, may 1 linggo ang mga knight para masanay sa mga ito. Sa loob ng kanyang Giant, napagtanto ni Giant na hindi palaging maganda ang mataas na output, at sinimulan niyang itense ang kanyang mga kalamnan habang sinusubukang pigilan ang kanyang takot. Pagkatapos subukan ng ilang mga atake, sinabi niyang sasagapin niya ang kapangyarihan ng kanyang makina. Sinabi sa kanya ng instructor na magsimula sa mas magaan at paulit-ulit na pagsasanay dahil mas mabuting magkaroon ng matatag na lakas na maaasahan kaysa ubusin ang lahat ng lakas sa isang bagsakan. Nagpasalamat ang ating bida sa payo. Kahit na alam niyang ang magical energy ay parang kalamnan, mas mabilis itong lumaki. Nang hindi na makita ang knight, nagpa siya ang instructor na bumalik sa kanyang ginagawa, at pagkatapos ng ilang squats, nagsimula siyang tumakbo. Nagtatanong ang mga manonood kung hindi ba pananakit sa sarili ang ginagawa niya, itinuturo si Hartlux na nagpo-push up. Sinabihan ni Rafael ang bata na dahan-dahan lang at tinanong kung lumabas ba ang lahat ng determinasyong iyon pagkatapos siyang matalo ni Garrett. Itinanggi ito ni Hartlux at sinabing naku-curious lang talaga siya kung bakit hindi niya matamaan ang lalaking blonde. Sinabi ng instructor na kung gagalingan ng bata, makakaganti siya ng doble sa mga taong mababa ang tingin sa kanya. Pagkalipas ng 7 araw, nagtipon ang lahat ng knight. Nakatayo sa kanyang makina, sinabi ni Rafael na tanging ang mga makakarating sa dulo nang hindi natatanggal ang magkakamit ng apelyidong White at magiging opisyal na kandidato para sa Gigant Rider. Nalaman natin na mula noon, magkakaroon ng 4 na pamantayan sa pagsusuri, tatag, pag-unlad, pagharap sa mahihirap na kalaban, at pag-ugali. Ang una ay sumusukat kung gaano katagal sila makakalaban sa ilalim ng matitinding kondisyon. Ang pangalawa ay nakatuon sa kung gaano kabilis nilang malalampasan ang mga kalaban. Ang pangatlo ay sinusuri kung paano sila tumugon sa mga kalaban na tila hindi matatalo, at ang pang-apat ay tinitingnan ang kanilang potensyal at mindset sa pagsasanay. Kaya kailangan nila ng hindi bababa sa 6 na puntos sa bawat kategorya para makapasa. Pero kung makakuha sila ng 100 puntos, isang buong kategorya ang hindi na isasama. Sinabi ng instructor na wala pang nakakagawa niyon at ipinaliwanag na sa unang drill, kailangang tumakbo ng mga knight patungo sa isang bandila na 1 kilometro ang layo. Mukhang kumpiyansang-kumpiyansa ang lahat at nagsimulang tumakbo, pero napagtanto ni Kang na hindi ito kasing dali ng inaakala. Pinabagsak ni Rafael ang isang estudyante at sinabing ipaparamdam niya sa kanila ang bigat na dinadala ng mga Diyos. Habang pinag-iisipan ito, napagtanto ng ating bida na bukod sa pagtalo sa lahat, kailangan din niyang malampasan ang White Knight. Patuloy na pinapabagsak ni Rafael ang mga Giant habang nilalait sila, tinatawag silang mahihina,
na nangangahulugang wala talagang planong ipapasa sila ng mga instructor sa simula pa lang. Nakikita natin ang isang knight na nagsusuka habang walang awang binubugbog ng lalaking may puting buhok. Pagkatapos, inutusan ng instructor ang bata na tumayo para matuto siyang lumipad. Habang pinapanood ang kaguluhan, sinabi ni Gian na sa ganitong takbo, lahat sila ay babagsak. Nasa unahan si Garrot, sinasabing ang kailangan lang gawin ay basahin ang takbo ng laro at huwag labanan ang mga White Knight. Habang tumatakbo, sinabi niyang ipapakita ng pagsubok kung sino ang mas maliksi at may mas mahusay na pagpapasya. Dahil mahirap na ang pagtakbo lang sa lugar na iyon, kaya sayang lang sa oras ang pakikipaglaban sa isang instructor. Nakikita nating malapit na siya sa destinasyon. Mukhang nagulat ang lalaking may hawak ng bandila at inilahad ang kanyang kamay. Pero nang akmang kukunin na ito ni Garrot, malakas siyang ibinagsak sa lupa. Dahil sa impact, nagsimula siyang magsuka. Habang sinasabi ng instructor, hindi mo iniiwan ang iyong koponan. Sinabihan ni Garrot ang lalaki na maghintay sandali at tigilan na ang pambubugbog sa kanya, pero walang silbi, at napasubsob siya sa buhangin. Patuloy na sinusuri ni Kang ang kaguluhan at sinabing para kang natigil sa isang putikan na walang labasan. Nagsimulang magpanik ang lahat hanggang sa sinabi ni Helena sa broadcast na magsama-sama ang mga knight dahil kung magkakaisa sila, kaya nilang talunin ang mga instructor at sumulong. Ang kanyang boses ay pumutol sa gulat at nagsimulang tulungan ng mga estudyante ang isa't isa na makatayo. Nangunguna, sinabi niyang lamang sila sa bilang sa bawat instructor, 7 laban sa isa, at ang maliliit na puwersa kapag pinagsama ay nagiging isang malaking bagay. Napansin ng isang instructor na may mali, at paglingon niya, nakita niya ang 2 giant na nakakapit sa kanyang mga binti. Sa gitna ng mga atake, sinusubukan ng grupo na manatiling matatag. Sinabi ni Helena sa kanyang mga kasamahan na bumuo ng isang 5-point star at mag-akbayan sa mga grupo ng 10 para balansihin ang bigat. Kinuha ni Rowan ang kaliwang bahagi at unti-unti naubusan na ng opsyon ang mga instructor. Sumusugod, hinawakan ni Hartlux ang binti ng isang guro para mawala ang kanyang balanse. Sinabi ni John na magandang desisyon iyon at nagpasya siyang kumilos na. Si Rafael na lang ang natitira dahil walang silbi ang pormasyon na binuo ng babae para pabagsakin siya. Napansin ng ating bida na nakalabas ang baywang ng lalaki, at habang sumusugod ay sinabing ilalagay niya ang lahat ng kanyang bigat sa atake. Ang problema, hinihintay siya ng instructor. Nakatama siya at tinanong kung akala ba talaga ng bata ay mahuhulog siya sa parehong patibong ng 2 beses. Bumagsak ang ating bida, at hinawakan ng instructor ang kanyang braso, pinilipit ito, at muling ibinagsak ang kanyang giant sa lupa. Habang pinag-iisipan ito, sinabi ng binata na kahit sinong Korean Reserve Sergeant ay maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pagsubok na yon. Ito ay tungkol sa pagpilit sa kanila na magtulungan bilang isang koponan, kaya kailangan nilang pabagsakin si Rafael ng mabilis kung gusto nilang manalo. Dahil abala ang lahat, nagpasya si John na sumugal mag-isa at pabagsakin ang pangunahing kalaban. Tinanong ng instructor kung pagod na ba siya at sinabihan siyang mag-recharge ng enerhiya habang nagpapakasaya siyang bugbugin ang iba. Hinawakan ng bida ang kanyang binti at ipinakitang hindi pa siya tapos, inactivate niya ang overclock ng kanyang giant para dagdagan ang bigat ng pressure at pigilan ang kalaban sa paglakad. Naiinis, sinabi ng lalaking may puting buhok na bitawan niya ang kanyang binti kung ayaw niyang masaktan. Sa mga sipa na tumatama sa kanyang cockpit, nagsimulang mapagod ang ating bida, ngunit nagpasya siyang tiisin ito dahil mas mabuti iyon kaysa matamaan sa puso. Humahawak ng mahigpit, tumanggi siyang bitawan ang binti ni Rafael. At ang instructor, na galit, ay nagsabing kung sisirain niya ang giant ng bata, magiging problema ang gastos sa pag-aayos. Napansin ng ibang mga knight na pagod na si Rafael, at sinabi ni Helena na oras na para harapin siya. Nagsimulang tumakbo ang lahat, habang si Kang ay nakakapit pa rin sa binti ng instructor. Sumisigaw, sinabi niyang malaya pa ang kanyang mga kamay at nagsimulang mag-angat ng alikabok sa pagsipa. Dahil wala nang gaanong magawa para itulak pabalik ang mga giant, patuloy na sumuntok ang instructor, pero nauwi siyang nilamon ng 70 makina. Nang makarating sila sa bandila, ipinagdiwang ng mga knight ang panalo. Nasa lupa, sinabi ng instructor na palalampasin na niya ito. Sa huli, simula pa lang naman ito, at hindi na siya makapaghintay na makita kung hanggang saan ang mararating ni Kang. Umalis ang ating bida mula sa kanyang giant matapos i-escort palabas at nakatanggap ng maraming papuri sa kanyang ginawa. Halos maubos na ang kanyang mana, masaya siyang natalo niya ang isang taong 15 beses na mas malakas. Lumapit si Helena at nagpasalamat sa ginawa niya, pero sinabi ng bida na siya ang tunay na bida ngayon. Samantala, iniisip niya na, sa totoo lang, duwag lang siyang sinusubukang iwasan ang pagkabigo. Isinantabi ang kanyang takot, sinabi niya na sa susunod siya ang unang haharang sa pinakamalakas na kalaban. Dumating si Ron at niyakap ang ating bida habang binabati siya. Sumunod si Hartlux na nagpakilala at nagsabing talagang kahanga-hanga ang binata. Sa di kalayuan, pinagalitan ni Rafael ang mga White Knight na natalo, at sinabi niyang hinayaan niyang manalo ang mga estudyante, na nangangahulugang siya lang ang hindi natalo.
Tumakbo ang lahat para maghanda tulad ng sinabi sa kanila. Mag-isa, sinabi ng instructor na masaya yon, at sumigaw na sabihan ang mga knight na bumalik sa kanilang mga giant dahil hindi pa tapos ang pagsasanay. Sabi ng lahat ay pagod na sila pero sinabi niya na wala pa silang nakikita. Habang tumatakbo, iniisip ni John kung okay lang ba talaga ito, lalo na nang makita niya ang isang bagsak na knight na sinisipa ng instructor. Sabi ng isa pang guro, yung nasa tabi ng watawat, pagkatapos nilang tamaan ang target, kailangan nilang umikot ulit ng isang lap. Paulit-ulit, isang lalaki ang hinimatay at binuhat palayo, habang sinabi ni Rafael na sinisira nito ang kanilang endurance score. Galit na galit, sinabi ng bida na mapang-abuso ito dahil ang walang ingat na pagpilit sa sarili ay hindi nakakabuo ng muscle, lalo na ng cursed energy. Pero ang problema, mukhang walang balak tumigil ang mga instructor. Nakikita natin ang mga white knight na nagsisikap habang niloloko ang sinumang nabibigo. Natumba si Harklax at tinulungan siya ng ating bida na makabangon. Nagpasalamat, sinabi ng lalaki na dapat din siyang magpatuloy sa pagdalaw. Hindi sumang-ayon, iniisip ni Kang na ang sakit na parang papatayin ka ay nag-iwan ng pangmatagalang trauma, at hinuha niya na ang layunin ng guro ay tiyakin na ang mga ipinanganak na malakas lang ang makakalusot. Nakita ni Rafael ang binatang nakatayo lang at tinanong kung anong nangyayari. Determinado na lumakas, nagsimulang mag-desynchronize ang ating bida at nauwi sa pagsuka ng kanyang tanghalian at pagbagsak ng malakas sa lupa na ikinagulat ng instructor. Tulad ng ibang gabi, nagising si John sa kanyang dorm, at nasiyahan siyang makita na ang kanyang magic power level ay 204 na ngayon pagkatapos ng mahimbing na pahinga. Bumangon siya, sinabing mahirap sundin ang proseso ng pagsasanay dahil sa tamang schedule, posibleng lumakas ng 3 beses na mas mabilis. Pumasok si Colt sa kwarto at tinanong kung bakit tumatawa ang binata at sinabing sinabihan niya itong sorpresahin siya. Ayaw siyang bulatin ng ganoon, sinabi ng bida na may dahilan para sa lahat ng ito. At nang may magtanong kung babalik siya sa training field, sabi niya, sa totoo lang, kakain ako at matutulog. Kaya kung gusto ng lalaki na kumain ng goblin meat, dapat siyang sumama sa kanya. Makalipas ang 2 linggo, tinanong ni David kung ano ang iniisip ng binata. Nang makitang kumakain siya ng ganoon habang nakatingin ang lahat, sinabi ni Kang na huwag na siyang mag-alala at kumain na rin dahil bilang isang squire, kailangan niya kahit kaunting kakayahan sa pakikipaglaban. Habang pinapanood ang kanyang mga kaklase na mag-ensayo, sinabi ng binata na mali ang lahat ng itinuturo ng mga instructor, at iniisip niya kung dapat ba niyang piliin ang mas ligtas na paraan o isugal na itulak ang kanyang cursed energy sa sukdulan. Sinagot ang sarili, sinabi niya na ang kailangan lang niyang gawin ay kumain para bumuo ng muscle at lakas. Natapos na mag-ensayo ang mga knight, at nang makita nila ang bida, tinanong nila kung magpapahinga na naman ba siya. Pagkatapos ay sinabi nila na mas mabuti pang umalis na lang siya, at natuwa si Garrot nang marinig iyon. Sa kanyang opisina, sinabi ni Harun na si June ay naging tamad mula sa pagiging henyo sa isang gabi lang. Noong gabing iyon, tinuruan ng ating bida si David kung paano hawakan ang isang energy stone at mag-squats. Pagkatapos ay sinimulan niya ang kanyang breathing technique para palakasin ang intra-abdominal pressure at padaliin ang pagbuhat, kasama ang pag-ensayo sa lugar sa paligid ng Cursed Energy Center, na siyang pundasyon ng lahat. Pumasok si Haraon sa tolda at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Pagkatapos ay sinabi niya na inanunsyo na ang schedule ng personal evaluation. Sinumang hindi makapasa ay agad na mapapatalsik. Walang pakialam ang ating bida at nagpatuloy lang, inensayo ang kanyang core. Sa kanyang kwarto, tinanong ni Haraon si Rafael kung ano ang iniisip niya tungkol sa misyon na yon. Sinabi ni Rafael na kumbinsido ang karamihan sa mga instructor na magiging napakapangit ng score ng mga kadete. Pero nang tanungin tungkol kay Kang, sinabi niya na hindi niya maisip na matatalo ito kaninuman. Sabi ni Harun, iyon ang problema. Napagtanto niya na sinasadya ng binata na hindi mag-training, parang tinatawanan siya sa mukha, at hindi iyon pwedeng palampasin. Kaya ang plano niya ay patalsikin siya, dahil bukod sa lahat, malaki ang ibinagsak niya. Lumingon siya, tinanong niya si Kaltz kung ano sa tingin niya. Sinabi lang ni Kaltz sa direktor na gawin kung ano sa tingin niya ang pinakamabuti, na ikinagulat ni Harun. Pero sinabi niya na hindi niya iniisip na nagtatamad-tamaran lang ang binata dahil gusto niya. Naisip ni Bosyo na ibig sabihin mayroon pa siyang ipapakita. Pabalik sa training field, sinabi ng lalaking puti ang buhok na sa round na ito, lahat ng 78 knight ay sabay-sabay na lalaban at 14 na ang matatanggal. Pagkatapos, kung sinuman ang matitira ay hahatiin sa 2 grupo para sa isang tournament-style endurance test. Nalaman natin na simple lang ang mga patakaran. Kung tumama sa lupa ang likod ng giant ng isang tao, talo na sila. Bukod dito, pinapayagan ang pagkakampihan laban sa isang tao, ngunit ang pagtalo sa isang kalaban ng one-on-one ay magbibigay sa iyo ng bonus points. At kung may sinumang kadete na hindi masaya sa kanilang score, maaari silang humiling ng one-on-one endurance match laban sa isang instructor. Nang marinig nila ang hudyat, pumunta ang lahat sa kani-kanilang posisyon at pumila.
Tinanong ni Geralt kung ano ang gagawin ni Gerote para manalo at sinabing hindi man lang siya makakalagpas sa unang round. Dahil nagpapahinga siya habang lahat ay nagsasanay ng husto, patas lang na magkampihan sila para patumbahin siya. Sumang-ayon ang mga knight at sinabing masama sa team ang isang tulad niya. Huminga ng malalim, sinabi ng ating bida na handa na siya. Inaasahan na niya ang galit at put. Nagbukas ng private channel call, sinabi ni Rowan na alam niyang tiwala siya sa sarili niyang pamamaraan, pero sa ganitong takbo, matatanggal siya sa unang round, kaya mas mabuti kung sabay silang lalaban. Ngumiti, sinabi ng bida na inilalagay din siya nito sa panganib, pero sabi niya siya ang pinakamalakas sa training center na yon. Sumali si Hartlock sa chat at sinabing tutulungan niya ang binata at sisiguraduhing masusuri siya ng maayos. Sinabi ni Jan sa lahat na huwag mag-alala para sa kanya at mag-focus sa kanilang sarili. Sinimulan ni Rafael ang pagsubok at sinugod ng mga knight ang bida. Sabik na sabik, tiwala siya sa kanyang demonic energy dahil kung wala ito, hindi mo mapapagana ang isang giant o makakagawa ng malalakas na atake. Pinataas niya ang pressure sa kanyang tiyan para palakasin ang core ng kanyang giant, pagkatapos ay inilipat niya ang lakas sa kanyang mga kamao nang hindi nawawalan ng enerhiya. Unang nakatama ang ating bida at pinatalsik ang isang kalaban. Tuwang-tuwa, ipinagdiwang niya ang kanyang unang bonus point at sinugod ang susunod, sinabing mahinang core ang dahilan kung bakit madaling bumagsak ang kanyang kalaban. Nang makita yon, nagsimulang magtaka ang iba kung paano yon naging posible dahil halos hindi naman nagsasanay ang binata. Alam na mas mataas ang kanyang cursed energy level kaysa sa karamihan ng mga kadete, sinabi ni Jen na ipapakita niya sa kanila kung ano ang itsura ng tunay na pagsasanay. Sa ikalawang round, ang patakaran ay 2 kadete lang ang maaaring makakuha ng pinakamataas na score, at sinumang umatras ng higit sa 2 hakbang o bumagsak ay talo. Iniisip ng bida na ito ay sobrang barbaro, pero wala siyang pagpipilian kundi magpatuloy. Inatake siya ng isang knight na nagsasabing hindi siya susuko anuman ang mangyari. Nang tamaan siya, hindi man lang natinagsikang at sinabing mahina ang mga suntok ng kalaban dahil hindi ito stable. Pagkatapos ay pagkakataon na niyang ipakita kung paano ito ginagawa, at sa isang suntok lang, bumagsak ang kabilang giant. Masaya sa isa pang panalo, sinabi ng binata na kailangan mong palakasin ang iyong core. Tinanong ni Rafael si Colts kung gaano kalayo sa tingin niya ang mararating ng bida, at sinabi niyang baka sa ika-4 o ika-5 round. Nang may magtanong kung hindi ba yon eksaherado, sinabi ng lalaki na ang daldal naman ng instructor para sa isang taong 2 beses nang natalo. Pagkatapos ay idinagdag niya na magiging mahirap para sa kanilang binata na harapin ang mga kadeteng may likas na talento. Pagkatapos ng ilang round pa, sinubukan ng isang knight na tamaan si John, pero, syempre, walang nangyari. Bumitaw ng isang malakas na suntok, sinabi niya na nagsalita ng kung ano-ano ang lalaki para lang saktan ang sarili sa huli. Nagulat ang mga instructor nang makita nilang umabot sa quarterfinals ang binata. Tumingin sa paligid, napansin ni Rafael na natalo si Hartlock ni Girat, kahit na isa si Hartlock sa pinakamasipag. Pinag-isipan niya ito, sinabi niya na ang pagsusuri ay malinaw na dehado para sa mga kadeteng Yokmin dahil halos imposibleng talunin ang mga knight na nagsanay ng maraming taon mula pagkabata na galing sa labas ng bayan. Bigla, nakita niya si Kong na nakikipaglaban sa isang freeman at napagtanto niyang gumagamit siya ng ilang kahanga-hangang kasanayan para patibayin ang kanyang depensa. Kailangan lang niyang alamin kung paano niya yon nagagawa bilang isang kadete. Pagkatapos ay naalala ni Rafael na hindi sinunod ng binata ang programa at doon niya naintindihan. Inatake ang kanyang kalaban, nanalo ulit ang binata, at sa wakas ay napagtanto ng instructor na nagagawa niya ang lahat ng iyon dahil hindi niya sinunod ang programa. Pagkatapos ay ang Group 1 Final, Helena laban kay Rowan. Matapos magpalitan ng 6 na suntok, parehong nakatayo pa rin ang 2 babae. Iniisip ni Seltz na hindi ginagamit ng babaeng may lilat na buhok ang kanyang buong lakas at nagtataka kung saan siya galing. Matapos matamaan, natanggal ang blonde at oras na para sa susunod na final. Kung laban kay Garot na may mas maraming demonic energy. Pinag-isipan itong mabuti, nagpa siya ang bida na hindi matatalo ang kanyang kalaban, pero hahamunin pa rin niya ito at lalagpasan ang kanyang mga limitasyon. Naghanda ang lalaking blonde na bumitaw ng kanyang unang suntok. Sapul niya ito ng malinis, sinabing hindi para sa mga basura tulad niya ang lugar na ito. Pinaninindigan ng bata na nararapat siya roon, at ngayon na nagsisimula ang kanyang kinabukasan, dahil anuman ang mangyari, mag-iwan siya ng marka, na nangangahulugang ang kalaban niya ang lupa kung saan itatanim ang kanyang mga ugat. Sumugod ang bata at sumigaw na siya naman ngayon. Samantala, iniisip ni Rafael kung paano niya palaging pinaniniwalaan na itatalaga siya sa Pioneer Corps, kung saan ang pinakamahuhusay na kabalyero lang ang napupunta. Pero kahit ilang beses niyang pilitin ang sarili, hindi niya narating ang gusto niya. At ngayon, pinapanood niya ang isang kabalyerong mula sa parehong lugar na katulad niya na lumalabag sa lahat ng alituntunin at lumalakas ng mas mabilis kaysa kaninuman. Sinuri ni Kang kung gaano karami ang kanyang demonic energy at nagpa siyang ilagay ang lahat ng iyon sa kanyang kamao. Direkta niyang tinamaan si Garot at tumalsik siya pabalik.
Hinihintay siya ng bida na bumagsak pero hindi siya bumagsak. At sinabi ni Garrot na hindi siya mapapatumba ng isang tulad niya. Pagkatapos ay sinabi niyang sa pagkakataong ito ay tatapusin na niya ang laban. Isang pagsabog ang naganap sa sandaling matamaan si Jayon. At nang humupa ang alikabok, nakita ng lahat na nasangga ng bata ang suntok at nakatayo pa rin. Dahil alam niyang dehado siya, nagpasya siyang ibuhos muli ang lahat ng lakas sa isang suntok, dahil kung hindi, matatalo siya. Tumatakbo papalapit, ipinagdarasal niyang gumana ito sa pagkakataong ito. Malakas na tinamaan si Gaurot, pero nanatili siyang nakatayo. Ang problema, wala nang natitirang demonic energy ang bida. Sumusugod, sinabi ng kalaban na tapos na ngayon, nang hindi namamalayan na magpapatuloy ang bata gamit ang purong lakas ng loob hanggang sa huli. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinintay ang pagtama, ngunit walang nangyari dahil hinimatay ang lalaking blonde bago pa niya matapos ang atake. Habang dinadala nila palayo ang bata, nagtataka ang lahat kung paano iyon nangyari. Huminga ng malalim, nakahina ng maluwag si Kang na nagawa niya yon. Lumapit si Rafael at tinanong kung anong ginawa niya para lumakas ng ganoon nang hindi sumasali sa pagsasanay. Nakangiti, sinabi ng bida na gumawa lang siya ng ilang pagpili at sinuri sa siyentipikong paraan kung aling paraan ang pinakamabisa. Dahil kailangang piliin ng mga kabalyero ang kanilang sariling landas at managot sa kanilang mga pinili. Nag-iisip, napagtanto ng instruktor kung sinubukan ba niyang tahakin ang ibang landas at napag-isip na baka isa lang siyang ordinaryong sundalo, hindi tulad ng bata. Masaya, naisip ng bata na unti-unti, maiukit ang kanyang pangalan sa kahariang iyon at sa buong kontinente. Sa opisina ng punong guro, ayaw maniwala ni Haraon na nanalo si Jayan at sinabihan ang lalaking may puting buhok na dalhin ang binata sa kanya. Maya-maya, nagkaharap ang dalawa at sumigaw ang lalaki na mula sa sandaling iyon, ipinagbabawal na ang pagliban sa pagsasanay. Sabi ng bida, gusto niyang magtapos sa akademya bilang top cadet, pero imposible yon kung susundin niya ang karaniwang programa ng pagsasanay dahil may 5 taong agwat sa pagsasanay sa pagitan ng mga Yolkmen cadet at mga Freeman trainee. Nagtataka, tinanong ng commander kung talagang iniisip ng bata na maaari niyang maabot ang unang pwesto gamit ang sarili niyang pamamaraan. At nang marinig niya lalo pa siyang nagalit. Dahil nakikita niya ang kanyang sarili na halos katulad ni Gilaume, nagpasya siyang walang mararating ang pagyurak sa kanya at sinabing dapat suportahan ng buo ni Rafael ang bata sa kanyang pagsasanay. Pero kailangang managot ni Rafael kung may mangyaring masama. Nang umalis ang mga bata sa silid, tinanong ni Basyo kung ano ang iniisip ni Kaltz. Sinabi ni Kaltz na karaniwan ay imposible ito, ngunit si Kang ay hindi normal. Kinabukasan, sinubukan ng bida na balansihin ang lakas ng kanyang ibabang katawan at itaas na katawan. Samantala, sinusubukan siyang kumbinsihin ng Black Knight na umayos at abutin ang mga kinakailangang marka. Tinanong ng lalaki kung paano plano ng bata na makakuha ng 70 puntos sa tibay kung patuloy siyang liliban sa pagsasanay. Sabi ni David, kung makakuha siya ng 100 puntos, maaari niyang i-drop ang kategoryang iyon na magbabalanse sa mga bagay-bagay. Walang sinabi ang bata na ikinagalit ng instruktor sa katigasan ng kanyang ulo. Nakikita natin na ang layunin ng bata ay ipagpatuloy ang pag-reps hanggang sa siya ay lubos na mapagod pagkatapos ay magpahinga ng kaunti. Tinanong niya ang kabalyero kung gaano kabigat ang bar na yon. Sabi ng lalaki, nasa 300 daw. Pagkatapos ay sinabi ng bida na noong nakaraang linggo, binuhat niya ang 250 ng 10 beses, at ngayon ay 300 na ang binubuhat niya. Kaya yun palang ay sumasagot na sa mga pagdududa ng lalaki. Ang kanyang hindi tiyak na landas ay nagdudulot ng mas malalaking gantimpala. Sabi ni Colt na sa alinmang paraan, ang tanging paraan para makapasa siya ay ang makuha ang una o pangalawang pwesto. At lalo na dahil napakahigpit ng huling pagsusuri, kakailanganin nilang lampasan ang kanilang mga limitasyon at harapin ang mga totoong halimaw sa isang napakadelikadong misyon. Sabi ng bida na naiintindihan niya at humingi ng paumanhin para makabalik na sa pagsasanay. Napagpasyahan ni David at ng kabalyero na ang bata ay talagang adik sa pagbubuhat. 3 buwan ang lumipas, nalaman natin na umabot si Jian sa level 507 sa demonic energy na ginawa siyang pangatlong pinakamalakas na kabalyero sa training center. Bukod pa riyan, nalampasan niya si Helena pagdating sa pag-focus ng enerhiya sa isang atake, at ang kanyang kasanayan at kontrol ay hindi mapantayan kahit ng mga instruktor. Nakuha rin ng bata ang unang pwesto sa 5 pagsusuring ginawa niya at nagsimulang kilalanin ng lahat. Dahil handa na ang lahat, sabik siyang naghihintay sa araw ng huling pagsusuri dahil gusto niya talagang makita ang mundo sa labas ng zone. Pagdating ng araw, ipinaliwanag ni Rafael na ang misyon ay parehong pagsusuri at isang paunang recon task para sa tunay na pagsisikap na bawiin ang lupain sa labas ng zone, kaya kailangan nilang sirain ang mga core para alisin ang mga anomaly. Nakikita natin ang mga kabalyero na patungo sa Beast Forest na may mas banayad na mga anomaly tulad ng mga baluktot na puno at ilang halimaw. Ngunit habang papalapit sila sa gitna at sa puno sa kaloob-looban ng kagubatan kung saan maaaring naroon ang core, mas maraming nilalang ang kanilang makakasalamuha.
Kaya kailangan nilang dahan-dahang pumasok, na nililinis muna ang mga halimaw mula sa panlabas na perimeter. Lahat ng laban ay ire-record ng higante, at kung mas maraming halimaw ang mapapatay nila, mas mataas ang puntos. Bukod dito, ang grupo ay sasamahan ng 25 instructor at dapat sumunod sa lahat ng utos at emergency. Nang oras na, nagsimulang umalis ang mga higante. Pagkabangga kay Kang, sinabi ni Helena na sa pagkakataong ito, siya ang mananalo. Dumating din si Heartlux at sinabing makikita niya ang bata sa Pioneer Corps. Nakangiti, binati ni Rowan ng good luck ang bata, at masaya ang bata na sa wakas ay napansin na at may mga kaibigan. Dahil sa lakas ng loob, iminungkahi niyang tingnan nila ang mas malalim sa kabubatan sa halip na magsimula sa mga gilid, pero mainat siyempre, dahil walang sumasagot, akala niya ay na-reject siya. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, na-excite ang tatlo sa pag-explore bilang isang team. Kaya nagkasundo silang unti-unting sumulong hanggang sa maabot nila ang kalaliman kung saan sila mag-explore ng magkakasama. Habang tumatakbo sila, napagtanto ni Kang na napakalaki ng lugar, ngunit salamat sa radar, nakikita niya ang lupain na parang nasa palad niya. Tiningnan niya ang mga puno na mukhang mga troll. Mula sa itaas, nakikita natin na may mga kalaban sa malapit, na palihim na sumusunod sa bata. Nang lumingon siya, may naramdaman siya at nagsimulang magtaka kung ano yon at saan nanggagaling. Matapos tumingin sa paligid, nakita ni Kain ang tatlong orsi na nagtatago at naghanda para lumaban. Ang mga halimaw ay may 1,800 demonic energy, 3 beses na mas marami kaysa sa bata. Kahit na, kumpiyansa siya dahil armado siya. Kaya nagsimula na ang kanyang unang pangangaso. Gumawa ng unang hakbang, tumakbo siya. Iyon ang naglagay sa mga orsi sa mataas na alerto. Bigla na lang, nagsimulang tumakbo ang mga nilalang, ngunit sa loob ng ilang segundo, nahuli ng ating bida ang una at ginawa itong parang bola ng baseball. Nagpa siya ang iba na gumanti. Nang gumana ang kanyang sensory processing unit, sinabi ng binata na parang tumigil ang oras. Kaya pagkatapos iwasan ng tama, sinabi niya, ngayon ako naman. Tumalsik sa malayo ang mga halimaw at nanatiling nakahandusay, na nagpapakita kung ano ang itsura ng tunay na lakas ng isang higante. Dahil sa excitement, nagtaka si Kang kung gaano kalakas ang mga makinang lumalaban sa front lines. Sa ibang lugar, gulat si Rowan sa kanyang ginawa, habang ang iba ay nagagalak sa biglaang paglakas. Lahat sila ay nagpasya na oras na para bumilis at maabot ang gitna. Matapos tumakbo sa gubat ng ilang sandali at pakiramdam na hindi mapigilan, nakasagupan ng bida ang isang grupo ng mga goblin na sinasabing hindi siya walang armas. Tinanong niya kung ano ang gagawin nila, pagkatapos ay nagsimula siyang mamigay ng sampal gamit lamang ang kanyang kaliwang kamay. Matapos talunin silang lahat, napagtanto niyang may nakatago sa likuran, at nalaman niyang kailangan na niyang labanan ang isang 6 na metrong taas na stone giant. Bumitaw ng unang suntok, sinabi ng ating bida na ipapakita niya kung ano talaga ang impact. At pagkatapos inisin ang malaking kalaban, sinabi niyang oras na para maglaro muli ng baseball. Nagsimulang sumugod ang kalaban habang naghahanda siyang pumalo. Pagkatapos makatama ng malinis na suntok, nagpasya si Gion na tapusin na ang laban. Bumagsak sa lupa ang stone monster, na parabang naghihintay na lang sa pinakamasama. Nakikita natin na bukod sa bida, hindi rin mapigilan ang lahat ng kanyang mga kaibigan, determinadong pumunta sa pinakamalalim na lugar. Maya-maya, nagtaka ang ating bida kung gaano kalalim ang lugar na ito. Tapos bigla na lang, nagsimula ang isang pangkalahatang broadcast na nagsisiwalat na maraming kabalyero ang nasa panganib sa sandaling iyon na walang naintindihan. Sabi ni Kang, ano bang nangyayari sa labas? Bigla, may nagsimulang lumabas mula sa pagitan ng mga puno at kailangang harapin ng bida ng mag-isa ang 5 ogre. Kahit hindi alam kung anong nangyayari, isinantabi niya ang takot at sinabing lalaban muna siya at mag-isip mamaya, lalo na't ito ang unang beses niyang makakalaban ng ganoong uri ng nilalang. Isang may 15,000 demonic energy. Unang kumilos ang ating bida, at sa isang suntok ay tinamaan niya sa ulo ang isang ogre. Ngunit sa kanyang pagkagulat, kaya nitong sipsipin ang epekto. Gayunpaman, patuloy siyang sumusugod hanggang sa masipa siya ng halimaw. Napagtanto ng binata na sapat ang lakas ng kanyang kalaban para salagin kahit ang atake ng isang higante na nagpapagulo sa sitwasyon, lalo na't imposible na harangin ang 12 ng atake ng sabay-sabay. Inactivate ni Kang ang kanyang overlock ability para palakasin ang sarili. Pagkatapos ay nagsimula siyang manuntok sa sinumang sumusubok na lumapit. Sa pagtalon niya, sinuntok niya ang isang kalaban na nakahandusay na sa lupa at mabilis niyang napagtanto na atakihin siya mula sa likod, kaya gumanti siya. Saan ka sa tingin mo pupunta? At hinawakan ito sa ulo, saka inihampas sa puno. Niyakap siya ng isang ogre sa baywang, na pumilit sa kanyang gamitin ang kanyang siko hanggang sa mga ogre na lang ang matira. Pagkatapos ng isang napakagandang sunod-sunod na atake, isang pagsabog sa ibang lugar ang nakakuha ng atensyon ng binata. Pinakalma niya ang kanyang sarili at nag-isip kung ano ang nangyayari sa kabilang panig ng gubat, dahil kung ito ay isang sabay-sabay na atake, maaari itong maging isang malaking massacre. Nagbabala ang isang instructor na may biglang lumitaw na anomaly at inutusan na itigil agad ang misyon,
kaya lahat ng nandoon ay kailangang makaalis sa gubat sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay napagtanto nilang gumagalaw ang gubat. Isang knight ang nahuli ng mga ugat na nagsimulang gumapang na parang ahas. Habang nakatayo lang, narinig ni Gian ang lahat ng sigawan at naisip na kung babaguhin ng mga puno ang terrain, magiging walang silbi ang mga mapa. Kaya nagsimula siyang tawagan ng iba sa radyo, at sa kabutihang palad ay nakakuha siya ng sagot mula kina Helena, Harplux, at Rowan. Nakangiti, sinabi ng ating bida na hindi magiging madali ang pagtakas, pero kaya naman kung magtutulungan sila at hindi mawawala sa focus. Nagtanong ang redhead kung lahat ba ay nakulong, pero sinabi ni Gian na hindi dahil may isang lugar na hindi nagbabago. Kaya kailangan nilang magkita-kita sa higanteng puno at sila mismo ang sumira sa core.